Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Ito yung sinabi ko na meron kaming aakyatin na napakataas na bundok resembling Mount Fuji, ang Mount Fuji na formation ng mga mountain. Yan ang karamihan na nilalagyan ng mga Hapon ng kanilang mga ninakaw na ginto noong World War II. So madaling matandaan ang mga bundok na Mount Fuji shape. Halimbawa, Mayon Volcano, ah, Mount Apo. At ano ba bang mga bundok? Well, dito malapit sa amin ay ito yung bundok na yon. Nag-iisa siya, hindi siya connected sa ibang bundok. So hindi siya yung parang Sierra Madre na connected sa lahat ng ridge ng mga bundok. Ito ay putol siya at nag-iisa diyan parang volcano. So ang kwento nito ay napakaganda, mahirap paniwalaan pero meron daw bumalik diyan na Hapon. Matanda na, siya ay kasama sa nagbaon noon at kumuha ng mga guide na native dyan na lugar, kumuha. Kaya nagkaroon ng urban legend na mayroong reburied treasure sa bundok na yan. Kasi 30 years ago pa yun nang ibinaon. Hindi yun yung ibinaon ng World War II. Pero yun yung ginto yun ng World War II pero nahukay ng mga Hapon. Isang team ng Japanese recovery team na naghukay sa lugar na ito at nakahukay sila ng marami tapos meron silang iniwan. Hindi nila lahat binigay sa kanilang amo. So, meron palang ganun, no? Baka mga yakuza siguro yun, baka yakuza. Hindi lahat binigay sa amo, nagbaon sila ng sarili nila. At ayon sa matanda na bumalik, isa siya sa apat. Mga engineer yata sila, parang connected sila sa yung mga gumagawa ng kalsada papuntang bundok. Magtataka ka bakit sinisimento ang mga daanan papuntang bundok, ikalabaw lang ang dumadaan. Yan ang isa sa alibay ng malaking kumpanya ng Japan Recovery Company. Alam nyo yan, nag-umpisa yan sa letter J at nagtapos sa letter A. So ito nga, meron daw dyan nasa 80 kilograms. Kasi nasa 20 kilos daw bawat backpack ng mga engineer na yon. 20 kilos bawat isa sa kanila ang dala, nakalagay sa backpack. Ibinaon nila sa tuktok ng bundok. Ang kanilang marker ay meron daw kawayan, merong old tree, hindi natin alam kung anong old tree yun, at merong malaking bato. So kapag nakita yung tatlo, kawayan, old tree, malaking bato, malapit lang daw doon. Well, kasama ko dito si Mr. Pasilan ng Leyte, treasure hunter ng Leyte. Of course, Pendulum at yours truly. So tatlo kami na mag-detect kung marating namin ang tuktok ng bundok na ito. At kapag meron ngang nakabaon, ay sigurado naman na sisingaw yung aura of gold, di ba? So pwedeng ma-detect natin yon, mga ka-TH. Kaya ito'y parang adventure expedition kasi ang sinusundan natin ay history lamang, kwento lamang. Wala tayong mapa, wala tayong nakitang mga marka kung ano ang marka na meron. Ang narinig natin ay urban legend or kwentong bayan. Pero naniniwala ako na totoo dahil bumalik daw diyan yung matandang Hapon. At isa sa kasama ko dito ay guide yata kasi siya yung nagkwento. At hindi nila naakyat ang tuktok ng bundok dahil wala ngang daanan, walang foot trail, walang daanan. So yung matanda ay 80 anyos na kami nga 50 pa lang, nahirapan na kaming umakyat diyan. Talagang at 40 degrees slope. Napakatarik ng bundok. Kaya yung 80 years old hindi makaakyat hanggang kalagitnaan lang daw. Sumurindir yung Hapon, tapos sinabi na doon sa mga guide niya na kayo na lang ang magkuha basta nasa tuktok ng bundok, hanapin nyo.
kasi ayaw na ng matandang Hapon. So, swerte at isa dito sa ano ko, kasama ang kasama yata sa team na sumama sa matandang Hapon na yon. So, siya rin hindi niya alam kung saan dahil sa gitna lang sila ng bundok. So, ito talaga ano to, gamble talaga ito. Kasi aakyat tayo, hindi natin alam kung saan tayo titigil. Basta nasa tuktok ng bundok ito. Okay, so ito na nga, kami na yung gumagawa ng daan dito eh. Wala nang mga locals na umakyat dito kasi napakatarik ng, ayan 35 degrees yan Hindi yan 30 degrees, halos 40 degrees yan. So kung ikaw ay mag-farming dyan, talagang mahirapan ka. Hindi na nililinis yung mga niyugan eh. Ang estilo dito, sinusunog na lang nila kasi matataas na yung mga niyog, hindi na masusunog. So sinusunog na lang nila yung damuhan. Kasi kung anuin mo yan, i-grass cut mo yan, mahirap na kasi gubat na eh. So meron kaming nadaanan na old nangka tree, mga katiyets. Old langka, jackfruit. Panahon pa daw to ng Hapon eh. Kaya tumapyas kami ng isang hinog na bunga at may baon kami papuntang itaas. Siyempre, pandagdag rin ng kaloris yan. Kapag pagod ka na, kumain ka ng langka, ay ma-replenish yung pagod mo eh. Kasi merong kaloris. Lahat ng matamis na prutas may kaloris. So ito, walang ang daanan Grabe. So dito mo talaga makikita, mga katiits, dito nyo ma-measure eh. Ma-measure nyo na ang ginto talaga ay kahit anong hirap ng lugar ay pupuntahan mo kapag may kwento na may ginto. Parang gold rush sa California, gold rush sa Amerika. Ang California noon ay isa pang parang wilderness. Parang wilderness siya ang California. Ano kasi ang California, parang semi-desert yan. So tinatawag na wilderness. Wala gaanong kahoy. Pero may gold rush sa California, kaya tinatawag California Gold Rush. At doon maraming pumupunta at doon na tumitira. So nagiging syudad ang California dahil sa gold rush na yon. So ganun din sa Yamashita Treasures. Kapag may sinabi na may binaon sa bundok na yan, ay siyempre marami ang pupunta diyan. Dito nga sa May Langka, yung kanina sa May Langka, may naghukay doon sa malapit sa puno ng langka. Kaya dinetect ni kasamang itong ating katiet Salite, si Mr. Pasilan. Pero walang detection daw eh. Iba kahapon yung bumalik noon, baka nakuha na kaya walang detection doon sa old langka. So ito naman, dahil nga ang sabi daw ng Hapon ay merong malaking bato, merong old tree at kawayan. Yun daw ang kanilang palatandaan. Ang maganda kasi ng pagkabaon nila ay hanggang ulo lang daw eh. Kasi yun lang ang kaya nila hukayin, hanggang ulo. Kasi wala naman silang kasamang taga-hukay, lahat sila mga profesional eh. Kaya mababaw lang ang kanilang hukay, hanggang ulo lang. So hindi Yamashita Treasures style na pagbaon. Basta binaon lang, vertical, tinabunan, na tapos na. At meron silang palatandaan na natural na bamboo doon sa lugar na yon, natural old tree sa lugar na yon, at malaking bato. So ito pa yung unang nakita naming bato eh. Hindi naman siya gaanong malaki. Meron siyang triangle shape sa ibabaw pero walang marka. Ayan, triangle siya sa ibabaw pero walang marka eh. Tapos dinetect na yan ng pendulum. Walang detection sa lugar na yan. So hindi ito.
Hindi ito yung bato na hinahanap natin na malaki. Ayan, no? Triangle yung ibabaw. Tsaka may guhit siya pababa. So kung hindi lang tayo gagamit ng detector, ay hukayin na natin yan. Kasi may linya na napababa. Ang pababa na linya, oh. Ang haba. Tapos meron pa siyang cut sa harap niya. Meron siyang concave, eh. Ayan, no? Kung sign lang sa treasure, ay pwede na yan. Pero hindi kasi yun mga Hapon na panahon ng Hapon na gumagawa ng code. Basta ibinaon lang daw nila yun. Wala nang code-code. Wala nang marka-marka. Basta ang kanilang palatandaan, malaking bato, old tree at bamboo. At tuktok ng bundok. So, 4 ang palatandaan nila. Pero ito hindi pa tutuktok ng bundok. Nasa liig pa to. Nasa parang balikat ng bundok. Itong lugar na to. Linya, paubos man. Nasa ilalim diri. Grabe, hirap talaga maghanap ng ginto, no? Mga katiets. Ikas na lang. Usog mo ng bira dito, boss. Ito si Mr. Pasilan, kanyang aura meter. Okay naman yung aura meter niya, tinitingnan ko yung paghawak, eh, okay naman. Stable naman yung kamay niya. Huwag mo kasi igalaw yung kamay mo kapag hawak mo ang aura, kasi gagalaw talaga yun. So ito mayroon ng pulaw, meaning bawal na yatang pumunta doon sa itaas, eh. So nasa balikat na tayo, nasa liig ng Mount Fuji. Mount Fuji ang tawag ko sa bundok na mga ganito. Parang volcano. So ayan, nakita niyo mga katiets, so wala talagang daanan yan. Wala talagang dumadaan dyan. Sino bang aakyat dyan na magpapagod lang? Ang init-init ng panahon, eh. So ito yung pangalawang bato na nakita namin, hindi rin gaanong malaki. Pero mas malaki-laki siya kaysa yung una. So ito, ginamitan to ni pendulum kanina ng pendulum, pero ang turo ng pendulum ay papuntang itaas, eh. So ganun din sa aura meter ng ating kasamang katiets. Ay itaas din ang turo. So hindi na ako nag-detect kasi alam ko naman na mga eksperto rin to sa kanilang mga gamit. Alangan naman na magdrama-drama pa sila, no? Alangan naman na gagawa sila ng script. Napapagod lang tayo diyan kung may script tayo. So totohanan talaga ang ating pag-detect dito, hindi yung scripted. Ayan, so dead end. Meron akong napansin dito na klaseng bagging na parang meron siyang barbed wire, parang barbed wire. Ang mga tinik ay parang barbed wire. At kapag masagi mo yun ng liig mo, ay siguradong magkasugat-sugat yung liig mo. Talagang gubat na, no? Sa nadyo tanawon, amuraman kugon raw. Abot diri banwa man. Ito sa, di ba tinuro ko kanina tong bundok na to, pag tingnan mo sa malayo, parang malinis lang siya na May bago. parang mga kugon grass lang yung narito. Yun pala, paglapit mo, ay gubat, eh. Na naman yung bago. Pag nasa loob ka na, ayan, no? Ito ay isang maliit na puno yan na kahoy, pero malaki na siya, ibig sabihin old tree. Century na siya. Pero walang malaking kahoy, walang kawayan. Tigbas ko ni. So patuloy pa rin kami sa itaas. Dool sa sundan. Paakyat pa rin ito, mga katiets. Asin mauna ni. So dito, dahil parang Tugas na ka. walang mga guide, nag-rely na lang kami sa turo ng pendulum at ng aura meter. So ito na yung barbed wire, oh. Lagi di man ka mag-belt. Barbed wire na bagging. Pantalon sige kahubo.
nasagi ni Junior. Matilay ka sa ako. Ang belt pirmi. Actually, ang pag-akyat ng bundok na ito ay nasa 2 hours. Gamay man yun na Kasi bato. patigil-tigil kami kasi paakyat nga eh. Nakakapagod. Ay kanupi diri. Kaniyo. So 2 hours ini-splice ko, ginawa ko lang Ano ba unay 25 minutes ang video na to. So putol-putol talaga ito. So ito yung pangatlong bato, medyo malaki na siya oh. Eh kung ako lang dyan, hukayin ko na yan eh. Kasi meron siyang canopy, parang siyang perfect na taguan, di ba? At nakariprap yung bato sa baba niya. Ayun oh. Ayun oh. Nakariprap. I-post nga natin. Tingnan nyo to mga katiyats. Nakariprap eh. kanupi diri. Kaniyo. Ayan oh. Merong canopy, nakariprap. Ang bato. Meron kasing mga treasure na hindi ma-detect ng mga manual detector eh. At kahit ng metal detector, merong mga treasures na hindi ma-detect. Nilalagyan ng mga anti-detector. Pero wala siyang kawala sa mga magaling tumingin ng science katulad nito. Para sa akin ay pwede nang hukayin yan eh. Pero dahil sa yung sinabi na may kawayan, may century-old tree, tsaka malaking bato, ito pwede na to, malaking bato na to eh. Ayan o. Pero wala yung bamboo tsaka century-old tree, kaya hindi yata to ang hinahanap namin. Kaya patuloy pa rin kami pag-akyat sa itaas. Ano ba unay Ayan o. patong-patong. Parang may sinuksok siya. Diba mga katiyets, parang may sinuksok siya dyan eh. O sabihin natin hindi ito yung ibinaon ng mga engineer. Hindi ito yung ibinaon na rebarid ng mga engineer. Engineer yung nag-project ng highway, hindi yung engineer ng World War II. So pwedeng baka ang nagbaon talaga diyan ay mga sundalong Hapon, hindi yung mga engineer. Sa tingin ko, mayroon talagang tinatago diyan eh. Ay di pang paslat na bato. Ayan no. Kasi nakaano siya, naka-canopy, naka-cantilever, ayan o. Tapos niriprapan ng mga bato, ayan o. Tabunan lang. So pwedeng meron. Pero kapag buksan mo yung mga nakariprap, ay pwedeng kubra yung sasalubong sa'yo eh. Pwedeng kubra, hindi treasure. Ganun talaga yon, expected na yung mga ahas na nandyan sa mga ganyan. So, dinetect ni Mr. Pasilan, eh, wala namang detection. Yun o, nakariprap po. Wala no. Basin na Malaking bato to eh. Eh kung meron lang old tree dito, merong kawayan, ay perfect na ito na yung hinahanap natin. Eh hindi nag-detect sa aura at saka pendulum eh. Eh kung nag-detect lang sa aura at pendulum, pwede na sana yun. Hukayin yung ganun. Nakariprap. gunit para di ka mahulog. Okay, 45 degrees ito. Kana. Ito na kasi yung balikat ng bundok, parang liig sa may tainga na. Ay, mamang sad. Sad Ayan o, gumagapang na si Junior. Hindi ka na makatayo dyan eh. Gagapang ka na dyan, paakyat. So, palagay ko yung matandang Hapon na bumalik diyan na isa sa nagbaon, ay hanggang dito lang siya. Hindi niya maakyat niya eh. Gunitan. So, dito hindi na talaga ito maakyat ng 80 anyos. Kasi kahit 50 years old ay nahirapan na. Ay, grabe. So, dito lang palagay ko, hindi na umakyat yung matanda. Kaya sabi ng mga guide, Kalain ng pastor. hindi na daw nakaakyat yung matanda papuntang tuktok. Kaya hindi na ituro sa kanila kung saan nakabaon.
Oh, dito lang sa kanang naiagyan. Itong aming ekspedisyon dito, buong araw to eh. Umalis kami ng alas 4 ng madaling araw. And then nagkape ng alas 6. And then Ikaw, alas 7 ay umakyat na kami ng bundok. ito dahil pag-utot kay makaigit ka. Nakarating ng alas 9, alas 10 sa ibabaw. At nag-detect. And then nag-test dig. Asa iagyan nila. Test dig lang kami, hanggang test dig lang. Inabot na kami ng alas 5. Kaya bumaba na kami. Alas 5. Kasi delikado na sa bundok eh, pag alas 5 na. Hindi lang hayop yung kalaban mo dyan. Merong, alam nyo na kung sino mga klaseng taong nakatira sa bundok. So ito na talaga yung matarik na hindi na maakyat ng matandang hapon na bumalik dyan. So palagay ko doon lang, hanggang doon lang sa may baba. Sa yung may bato na nakariprap na may canopy na parang maliit na cave. So hindi kasi yun ang hindi yun ang description na tuktok, may kawayan, may old tree. Hindi siya ang perfect na description. At hindi rin nag-detect, kaya ito na yung sinabi ko na barbed wire. Oh. Ayan, oh. Tatamaan ka niyan sa liig ay sigurado. Pero yan ay isang klaseng bagging na merong mga yung parang barbed wire. Okay, so ito na yung lugar, oh. Ito, tumigil yung mga kasama ko kasi may kawayan, ah. Sa buong bundok daw, ito lang yung may kawayan, sabi ng guide namin. Pero walang century old tree. Baka binagyo, naputol. Pero wala ring malaking bato, wala. Pero merong kawayan. Baka yung malaking bato, yung sa ibaba, no? Yung riprap. Basin ma. Sa pagbutang nila hinlo ni. Pero dito kasi itinuro yung yung pendulum dito nagturo, yung aura meter ng kasama namin dito rin nagturo. Kaya i-detect ko na rin ito ng aking dowsing. So 3 na yan na klaseng manual na gamit. Si Mr. Pasilan may dala dito na Maria eh. Maria at saka Tesla. So yung gagamitin din niya mamaya yun dito. Ako naman yung geotech na deep penetrating metal detector. So kung ibinaon lang yun sa 2 meters dahil sabi ay hanggang ulo nila ay maabot yan ng ating geotech ng Nukta Macro. Kung na mga supporting na mga Dati kaning kawayan lagi mo ilang gihimon landmark. So eto na si penduluman. So doon na target, oh. Ang detection malapit sa kawayan. Malapit sa kawayan, mga kababayan. so dirito sila dito. Tatago naman eh. Wala talagang umakyat sa bundok na to eh. Mahalata mo naman kung may tao kasi may foot trail. Kami lang ang gumawa ng foot trail yan. Imagine ilan ba kami dito? Kami? 6. So imagine 6 na tao. So may 2 paa. So 12 na paa yun. Lahat yun aapak sa damo. So ang mangyayari niyan paakyat at saka pabalik. So ang mangyayari diyan magkaroon ng parang foot trail sa bundok na yan. So kung babalik kami dito by next month, dahil hindi nga namin natapos to, alas 5 lang kami umuwi na. So meron na kaming daanan kasi naapakan na namin yung mga damo eh. Siyempre, 6 kami na umapak, medyo magkaroon na nga siya ng parang daanan. So ito, umiikot dito.
So ito yung tinuro ng pendulum. Hindi, ano na, elektiko na, hawanan ta. Ngayon susundan natin yan Ay, nasin gamit ang dowsing mamaya. tugas. And then Hindi nang mulubong. Tesla at Aurameter at Paghanap. Maria scanner yan eh. Maria scanner na made by Na po diha. Filipino electronics engineer ang gumawa niyan ng Maria. Medyo okay din siya. Kasi kinopya yan eh. Clone ang Maria ay kinopya yan sa mga scanner ng made in Germany noon na parang baston. So yan talagang maganda. Merong mga 4 o 3 gamit para magkaroon ka ng konklusyon. Imagine kung yung 3 gamit mo o 4 na gamit mo ay iba-ibang turo, so ibig sabihin ay walang nakabaon. Dito gyapon sa Pero kung lahat ng kagamitan, isa lang ang tinuturo, 4 na gamit, isa lang ang tinuturo, pwedeng may ibinaon yan. So yan lang yung ano eh. Kaya maganda talaga sa inyo mga ka-TH, meron kayong team. Ang team nyo dapat merong kayong kasamang isa o dalawa na marunong din humawak ng mga manual detector para collaboration. Dungan lagi gali. Tama ko na maghapon. sa tuwa ko na. So ito sa dowsing, ang nagturo kasi sa akin ito ay isang foreigner, isang Amerikano. So ilakad mo daw talaga yan para mag-pick up siya ng signal. Meron din akong na-meet na matanda na treasure hunter na dowsing ang gamit. So ganun din sinabi niya na ilakad mo yan para free siya na makapag-detect ng aura. So hindi pwede yung tatayo Ako ka lang lang. yung aura? Tatayo ka lang, hindi pwede. Kusog ng sagap na. Kailangan ilakad-lakad mo siya na balanse. Bago. At Ako rin aura? nakaturo siya pababa May anti-detector di. ang Ako dowsing. aura. Oo. Para hindi gaanong magalaw ang dowsing ay mga 5 degrees pababa yung dulo. So hindi siya parallel to the ground. Parang nakayuko siya kunti. Ayan, tingnan niyo yung hawak ko. Muratan mo yung Para hindi masyadong gumagalaw. Ayan, oh. Balik man. Umuuka siya eh. Umuuka, bumubuka. Tarong nga, sir. Nasa likod ko. O, nasa likod ko yan. Bumubuka siya eh. Ha? Ayan, oh. Uy. Taro nga diha. 3 spot ang na-detect ko dito eh. Naka-triangle. Ang malakas ay yung nasa kawayan, tapos may detection dito sa ibabaw 2. So na meron triangle. Pwede ring binaon nila ng pa-triangle kasi nga 4 sila eh. Tuwa pa po dito sa ubos. Baka yung isang hukay ay 2 bag yun at hiwala Napon sa yung ubos. pang-3 at pang-4 na bag. At meron silang hukay na 3 lamang naka-triangle. Basig ilan ningi. Basta kayo mo pagsugo na to. Tagsa-tagsa pa ng ubos. O teorya lang yan natin na hindi nila ibinaon sa isang hukay. Kasi 3 detection eh. Dito isa yan Kanat manggali ni. at dito sa may taas 2. Babahin sir. Basin doon ni ka utong. Hey, Hindi ang gitog Ayun, malakas talaga yung nasa likod ko. Malakas siya humatak kaysa itong nasa itaas. Basta pinduduha utan mo. So pwedeng 2 bag ang nasa likod ko. Tig isa-isa lang yung nasa itaas. Pero ang distansya nila ano lang eh. Dalawang dipa lang, dalawang Diba dupa. wala sa 2 dipa lang. Patriangulo. Dito mag-detect din yan. Ayan, no? At doon din sa may east. Okay. Oh, Suga yan din sa ang may makita east. to sa ubos. Mag-detect din dyan. Tsaka
ang baba ang malakas. So meron din dito, Paduga yun na, yung mga kwan diri, mga salin-salin pa lang nga duta to, matilok. Pagbalik, Awa na kay dugay naman. One. 30 na ka to eh. Banlas. pero merong sikreto yung mga nakabaon eh. Ang aura ng ginto ay hindi talaga sumisingaw siya ng direktang paitaas niya. Ang aura of gold ay tumadaan sa mga ano eh, sa parang mga singaw. Hindi siya sumisingaw talaga sa straight paitaas. So ganun yung sinabi ng taga-Jaica na mga nag-recover na hindi daw yung ma-detect daw na aura ay hindi talaga sintro. Yun ay parang naka-offset yung mga aura. Kasi nang magbaon ng hapon, nilalagyan nilang ibabaw ng anti-detector. So yung aura of gold ay hindi na sumisingaw pa itaas kundi sa mga gilid. Kaya dumidistansya eh. Pakbag. Yung hinuhukay natin ay hindi yun yung gold, kundi aura lang yun. So ito yung Tesla. Tesla ni Mr. Pasilan. Ayan, oh, malakas talaga dyan. Oh, kawayan lagi. Kaya pagkatapos nito ay umpisahan na namin tong itest dig. Bisag sunugon. Test dig ng 2 meters. Pero natapos namin yung test dig alas 5 na. At mahirap nang bumaba ng medyo madilim na. Pakbag na diya. Kaya aming pinag-usapan na by next month ay balikan namin maaga rin para matapos yung hukay, mga kababayan. So, meron akong ipapakita na magandang sign ng test dig namin. Magandang sign siya. Bukas i-upload ko yun at makita nyo ay magandang sign talaga siya sa pag-test dig namin na makikita nyo mga katiets. So okay, maganda, medyo positive talaga. At kami magpapaalam na, maraming salamat sa lahat mga katiets. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa inyong mga pangangaso o paghahanap ng kayamanan sa kabundukan. At sa mga bago pa lamang napadpad sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat at hanggang sa muli.